Pinakasalan ko lang yan dahil sa awa. Walang ibang may gusto sa kanya. Lumabas ang mga salitang iyon sa bibig niya na parang wala lang, parang nag-uusap lang tungkol sa panahon na para bang hindi ako nakaupo sa tabi niya, sa mesang iyon, sa harap ng mga kaibigan namin. Nagtawanan silang lahat. Wala akong sinabi. Dahan-dahan akong tumayo, iniwan ang kupita ko ng alak sa mesa at naglakad papuntang banyo. Nanginginig ang mga binti ko, pero kalmado ang mukha ko, payapa, na para bang kakarinig ko lang ng isang korning biro at hindi ang pinakamasakit na kahihiyan sa buong buhay ko. Isinara ko ang pinto ng banyo, sumandal sa lababo at tiningnan ang refleksyon ko sa salamin. 11 taong gulang, pediatric doctor, Doktora Arian Santos, iginagalang sa Philippine General Hospital, isang babaeng nagliligtas ng buhay araw-araw, at ang sarili kong asawa ay winasak lang ang buhay ko sa harap ng lahat. Ako si Arian Santos, 31 taong gulang, at ito ang kwentong nagpabago sa buhay ko magpakailanman. Ang Maynila ang palaging naging siyudad ko. Dito ako ipinanganak. Dito ako nag-aral. Dito ko binuo ang karera ko. Ang mga kalye ng Intramuros, ang amoy ng mainit na pandesal tuwing umaga, ang matinding sikat ng araw sa tanghali, ang walang katapusang traffic sa EDSA. Lahat ng ito ay ang buhay ko. Bago ko makilala si Marco, bago naging ganito ang lahat, huminga ako ng malalim, binuksan ang bag ko, kinuha ang keychain ko, isang maliit na silver na stethoscope na regalo sa akin ng lola ko noong pumasok ako sa med school. Hinigpitan ko ang hawak dito. Palagi ko itong ginagawa kapag kailangan ko ng lakas. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, apo, palaging sinasabi niya sa akin. Pero sa sandaling iyon, hindi ko naramdaman na malakas ako. Naramdaman ko ang kahihiyan. Ang pagiging maliit, ang pagiging invisible. 5 taon na kaming kasal ni Marco. 5 taon na nagtatrabaho ako ng 14 oras na shift sa pediatric ER. 5 taon na siya. Bueno, sinusubukan niya. Yun ang palagi niyang sinasabi. Sinusubukan ko, Arian. Bigyan mo ako ng panahon. Panahon para saan? Hindi kailanman naging malinaw. Nang magkakilala kami, tinatapos niya ang kanyang MBA. Hindi niya natapos. Pagkatapos, sabi niya magtatayo siya ng negosyo. Hindi natuloy. Tapos maghahanap daw siya ng trabaho sa isang matinong kumpanya. Hindi dumating ang matinong kumpanya. At ako ang patuloy na nagbabayad ng renta ng kondo namin sa poblasyon. Ako ang patuloy na nagbabayad ng grocery, kuryente, tubig, internet, mga grab, mga labas, mga hapunan kasama ang mga kaibigan namin. Isang napakasinungaling na salita. Dahil ng gabing iyon, sa restaurant na iyon sa BGC, kasama ang mga taong akala ko ay kaibigan ko, natuklasan kong hindi pala ako naging parte ng kahit ano. Bumalik ako sa mesa. Nagtatawanan pa rin sila. Si Marco ay nagkukwento ng isa pang anekdota na may ngiting dati, kaakit-akit sa akin, pero ngayon ay tila peke, hungkag, malupit. Umupo ako, kinuha ang kupita ko, at inubos ito. Walang nakapansin na galing ako sa pag-iyak sa banyo, o baka napansin nila, at wala lang silang pakialam. Ipinatong ni Marco ang kamay niya sa kamay ko, na para bang isang matamis na kilos, na para bang hindi niya ako kaliluray-luray. Okay ka lang, mahal? Tanong niya. Tiningnan ko siya sa mata, at sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ko, pero hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kalinawan. Ayos na ayos, sagot ko at ngumiti. Dahil sa sandaling iyon, habang patuloy siyang nagsasalita, habang patuloy silang nagtatawanan, habang nagdadala ang waiter ng isa pang bote ng alak na babayaran ko gamit ang credit card ko, sa dulo ng gabi, nagpasya ako ng isang bagay na magpapabago sa lahat. Pero hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi pa. Bago naging abo ang lahat, may liwanag. May mga umaga na masaya akong gumigising. May kapeng barako sa kalan, mainit na pandesal sa mesa, at ang pakiramdam na may itinatayo akong tunay. Iyon ay 6 na taon na ang nakalipas. 25 anyos ako noon. Katatapos ko lang ng residency ko sa pediatrics sa PGH. Pagod na pagod ako, puno ng orgulyo, at ganap na in love sa aking propesyon. Bawat batang naliligtas ko,
bawat inang yumayakap sa akin na umiiyak sa pasasalamat, bawat shift sa emergency room kung saan nagagawa kong stabilize ang isang premature na sanggol, lahat ng iyon ay nagpupuno sa akin sa paraang hindi kayang gawin ng anupaman. Ang Maynila noon ay sa akin lang. Naglalakad ako sa eskolta kasama ang mga kaibigan ko sa universidad. Kumakain kami ng pares sa Binondo, umiinom ng craft beer sa mga bar sa poblasyon, naliligaw sa mga bookstore sa Katipunan. Nangungupahan ako sa isang maliit na kondo sa poblasyon, isang lugar na may lumang sahig na kahoy, malalaking bintana at tanawin ng mga puno sa kalye. Hindi ito marangya, pero akin ito. Lahat ng mayroon ako ay pinaghirapan ko. Simple lang ang pamilya ko. Ang tatay ko ay mekaniko sa isang talyer sa Tondo. Ang nanay ko ay nagtitinda ng kakanin tuwing Sabado't Linggo sa palengke ng Divisoria. Hindi nila ako binigyan ng pera para sa kolehiyo, pero binigyan nila ako ng mas magandang bagay, ang katiyakan na kaya kong magtagumpay. At nagtagumpay ako. Nagtapos akong cum laude, nakuha ang posisyon ko sa ospital, nagsimula akong kumita ng maayos. Hindi ako mayaman, pero payapa ang buhay ko. Nababayaran ko ang mga bayarin ko, natutulungan ang mga magulang ko, nakakapag-ipon ng kaunti bawat buwan. At saka ko nakilala si Marco. Sa isang kasal ito nangyari, kasal ng isang malayong pinsan sa Tagaytay. Ayaw ko sanang pumunta. 36 oras akong dire-diretsong nagtrabaho at gusto ko lang matulog, pero mapilit ang nanay ko. Sige na, anak. Kailangan mo ring maglibang. Puro ka na lang trabaho, trabaho, trabaho. Kaya pumunta ako at naroon siya, si Marco Velasco. Matangkad, bihis na bihis. May ngiting kayang magparamdam sa iyo na ikaw lang ang tao sa silid. Nagsayaw kami, nag-usap. Pinatawan niya ako. Tinanong niya ako tungkol sa trabaho ko at tila tunay na interesado. Kinuwento niya sa akin ang mga plano niya, tapusin ang kanyang MBA, magbukas ng sariling business consultancy, maglakbay, bumuo ng isang malaking bagay. Lahat ay tila napaka-possible. Nagsimula kaming lumabas. Sa simula, perpekto ang lahat. Mga hapunan sa Wildflower, paglalakad sa Lamesa Eco Park, panonood ng sine sa Ayala Malls, almusal sa mga kafe sa Kapitolyo. Palagi siyang nagmumungkahi ng magagandang lugar at palagi akong nagbabayad, pero hindi ako naiinis. Nag-aaral pa siya. Mayroon na akong stable na kita. Tila patas naman. Kapag natapos ko ang MBA, magbabago ang lahat, sabi niya sa akin. Makikita mo, Arian. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nararapat sa iyo at naniwala ako sa kanya. Dahil kaakit-akit siya, dahil pinaramdam niya sa akin na espesyal ako, dahil pagkatapos ng maraming taon na nakatuon lang sa aking karera, masarap sa pakiramdam na may pumipili sa akin. Nagpakasal kami 2 taon pagkatapos. Isang simpleng kasal sa isang garden venue sa Antipolo. Ang pamilya ko, ang mga kaibigan niya, Lechon, San Miguel Beer, Videoke, Kasiyahan. Nagsusuot ako ng puting bestida na binili ko sa isang butik sa Green Hills. Hindi ito mahal, pero naramdaman kong maganda ako. Umiyak si Marco nang makita niya akong naglalakad palapit sa kanya. Ikaw ang babae ng buhay ko, sabi niya ng gabing iyon. At naniwala ako. Lumipat kami sa kondo ko sa poblasyon. Hindi pa niya tapos ang MBA, pero malapit na. Patuloy akong nagtatrabaho sa ospital. Mabibigat ang mga shift ko, pediatric ER, night duties, weekend, holidays. Umuuwi akong masakit ang mga binti, may mantsa ang uniforme, pagod ang kaluluwa sa kakatingin sa mga batang may sakit, pero palaging nandoon si Marco. Sinasalubong niya ako ng yakap. Naghahanda ng tsaa, tinatanong kung kumusta ang araw ko, pinaparamdam sa akin na inaalagaan ako. Sa loob ng isang panahon, sapat na iyon. Lumipas ang mga buwan, humaba ang MBA ni Marco. Masyadong mahigpit. Kasi ang propesor, sabi niya, kailangan ko ng mas maraming oras para sa thesis. Tumango ako. Naintindihan ko. Patuloy akong nagbayad ng renta, ng grocery, ng mga bayarin. Pansamantala lang ito, sabi ko sa sarili ko. Pero ang pansamantala ay naging seri ng mga bayarin. Pansamantala lang ito, sabi ko sa sarili ko.
Pero ang pansamantala ay naging 1 taon, tapos 2, tapos 3, natapos ni Marco ang MBA. Sa wakas, nagkaroon ng maliit na seremonya. Bumili ako ng bulaklak, kumuha ng litrato, niyakap siya ng may pagmamalaki. Ngayon mahal, ngayon darating ang mga oportunidad, sabi niya sa akin. At muli akong naniwala. Pero hindi dumating ang mga oportunidad, o baka dumating nga at hindi niya kinuha. Nagsimula siyang magpadala ng mga resume. Sabi niya, hindi raw sumasagot ang mga kumpanya. Mahirap daw ang market, kailangan daw niya ng koneksyon, ng backer, ng isang tunay na pagkakataon. Habang nangyayari iyon, patuloy akong nagtatrabaho. Doble shift, triple shift, 30 times oras na duty, mga emergency na nagiiwan sa aking walang hininga. Isang madaling araw, dumating ang isang 4 na taong gulang na bata na may malubhang pneumonia. Muntik na siyang hindi makaligtas. Ilang oras akong nagtrabaho sa kanya. Nagtagumpay, akong i-stabilize siya. Paglabas ko ng kwarto, 6:00 na ng umaga. Basang-basa ng pawis at luha na hindi sa akin ang uniforme ko. Umuwi ako. Tulog si Marco. Madumi ang kusina. Ang mga plato mula sa almusal niya ay nasa mesa pa rin. Umupo ako sa sofa, tiningnan ang kondo, ang aking kondo, at sa unang pagkakataon, may naramdaman akong kakaiba. Hindi galit, hindi pa. Isang tanong, ano ang itinatayo ko dito? Hinawakan ko ng mahigpit ang silver na stethoscope na palaging nasa bulsa ko, ang regalo sa akin ng lola ko. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, apo. Pero sa sandaling iyon, ayaw kong maging malakas. Gusto kong mahalin. Gusto kong maramdaman na may halaga ang pagsisikap ko. Gusto kong maniwala na magbabago si Marco. At saka siya nagising. Lumabas siya ng kwarto na magulo ang buhok at may antok ng ngiti. Good morning, mahal. Kumusta ang duty mo? Tiningnan ko siya at nagpa siya akong patuloy na maniwala dahil mas madali iyon kaysa harapin ang katotohanan. Dahil may liwanag pa kahit na nagsisimula na itong humina. Nagtiwala ka na ba sa isang tao ng buong puso para lang matuklasan na hindi pala sila ang inaakala mo? Ang mga lamat ay hindi dumarating na sumisigaw. Dumarating sila ng tahimik. Sa maliliit na detalyeng binabalewala mo dahil ayaw mong makita, sa mga komentong nagpaparamdam sa iyo ng hindi komportable pero binibigyan mo ng katwiran dahil hindi naman niya sinasadya. Sa mga kilos na masakit pero ibinabaon mo dahil mas madaling magpanggap na maayos ang lahat. Ang unang lamat ay dumating noong Miyerkules. 2 araw na akong walang tulog. Sunod-sunod ang duty ko sa ospital. Isang outbreak ng trangkaso ang pumuno sa pediatric ER at natatambakan kami. Mga batang may mataas na lagnat, mga sanggol na dehydrated, mga inang desperado. Halos 48 oras akong nagtrabaho nang walang tigil. Pagdating ko sa bahay, 9:00 na ng gabi, wasak ang katawan ko, masakit ang mga paa ko, ang likod, ang ulo. Gusto ko lang maligo, kumain, at matulog. Binuksan ko ang pinto ng kondo. Nasa sala si Marco, kasama ang 3 kaibigan. May mga bote ng beer sa mesa, pulutan, tawanan. Nakabukas ang TV sa isang laro ng basketball. Amoy sigarilyo ang lugar. Nakatayo lang ako sa may pinto. Hawak ang medical bag ko sa isang kamay at ang mga susi sa kabila. Nakita ako ni Marco at ngumiti. Mahal, andyan ka na pala. Halika, batiin mo ang mga tropa. Tiningnan ako ng 3 lalaki. Isa sa kanila ang nagtaas ng bote ng beer sa direksyon ko, parang nagtotoast. Ang 2 pa ay nanood lang ulit ng laro. Gusto ko lang na umalis na sila. Pero ngumiti ako. Kumaway ako at dumiretso sa kwarto. Isinara ko ang pinto, umupo sa kama. Tiningnan ang mantsa sa uniforme ko, ang maruming sapatos, ang nanginginig kong mga kamay. At saka ko narinig ang tawanan mula sa sala, malakas, walang inaalala, walang pakialam. Hinubad ko ang uniforme ko, pumasok sa shower, hinayaang pasuin ng mainit na tubig ang balat ko. Umiyak ako ng kaunti, pero hindi ako sigurado kung bakit. Paglabas ko, balot sa tuwalya, pumasok si Marco sa kwarto. Oy mahal, may cash ka ba dyan? O order kami ng pizza ng mga tropa. Tiningnan ko siya.
Mayroon siyang ngiti na dati tila matamis sa akin, pero ngayon ay tila pabaya. Wala ka? Tanong ko. Wala. Naubusan ako. Pero kakasahod mo lang, di ba? Oo. Kakasahod ko lang. Ang sweldo ko bilang pediatric doctor sa PGH. Perang kinikita ko sa pagtatrabaho ng mga shift na nagiiwan sa aking halos walang hininga. Binuksan ko ang bag ko, kumuha ng 500 piso at ibinigay sa kanya. Salamat mahal, you're the best. Hinalikan niya ako nang mabilis sa pisngi at lumabas ng kwarto. Naiwan akong nakatayo doon, basa, pagod, at may naramdamang kakaiba sa dibdib ko. Hindi galit, hindi komportable, pero itinulak ko ito pababa, ibinaon, at nagsuot ng pantulog. Patuloy na dumating ang mga lamat. 1 linggo pagkatapos, humingi sa akin si Marco ng pera para sa isang online course sa digital marketing, 2,000 piso. Investment to, Arian. Magbubukas ito ng mga pinto para sa akin. Ibinigay ko ang pera. Hindi na dumating ang kurso. O baka dumating nga, pero hindi na niya nabanggit muli. 1 buwan pagkatapos, kailangan niya ng 5,000 piso para sa isang diploma na kikilalanin daw sa mga international company. Ibinigay ko ang pera. Hindi na rin nabanggit ang diploma, pero ang mga labas niya kasama ang mga kaibigan, oo. Ang mga beer tuwing Miyerkules, ang mga hapunan tuwing Biyernes, ang mga video game hanggang madaling araw tuwing Sabado. At ako, patuloy na nagtatrabaho, nagliligtas ng buhay, nagbabayad ng lahat. Ang pangalawang lamat ay mas malala. Araw iyon ng Sabado. Day off ko, isang pambihirang pagkakataon. Nagpasya akong gumawa ng espesyal. Linisin ng husto ang kondo, pumunta sa palengke sa farmer's market, bumili ng sariwang sangkap at magluto ng kaldereta, ang paborito ni Marco. Buong umaga akong nasa kusina. Naghiwa ng sibuyas, naghanda ng sarsa, hinayaang lumambot ng dahan-dahan ang karne, ang bango ng buong kondo. Inayos ko ang mesa, inihanda ang mga plato, nag-init ng kanin. Dumating si Marco alas 3 ng hapon. Galing daw sa isang meeting kasama ang isang posibleng business partner. Hindi siya nagtanong kung ano ang niluto ko. Hindi niya sinabing mabango. Umupo lang siya, kinuha ang cellphone niya at nagsimulang kumain habang nagchat-chat. Kumusta ang meeting mo? Tanong ko. Okay lang. Anong sabi nila? Wala pang konkreto. Patuloy siyang nakatingin sa cellphone niya, ngumungguya nang hindi ako tinitingnan. Kumain ako ng tahimik. Bawat subo ay lasang kabiguan. Nang matapos siya, iniwan niya ang plato sa mesa at pumunta sa sala. Binuksan ang TV. Ako ang nagligpit ng mga plato, naghugas ng lahat, nagtago ng natira, at habang naghuhugas ako, na nakalubog ang mga kamay ko sa tubig na may sabon, naramdaman kong may nagsisimulang mabasag sa loob ko. Pero hindi pa ito ang tamang panahon para aminin iyon. Ang pangatlong lamat ay iba. Nangyari ito sa ospital. Nasa doctor's lounge ako, kumakain ng mabilis na sandwich sa pagitan ng mga konsultasyon. Tumunog ang cellphone ko. Isang text mula sa bangko ko. Charge rejected. Insufficient balance. Ang quota naming talask, kumunot ang noo ko. Imposible. Kakasahod ko lang. May iniwan akong pera sa savings account ko. Wala akong malalaking binili. Pumasok ako sa banking app at nanikip ang dibdib ko. May nag-transfer ng 10,000 piso mula sa savings account ko papunta sa checking account ko. At mula doon, may nag-withdraw ng 9,500 piso in cash. Hindi ako ang gumawa ng transfer na iyon. Hindi ako ang nag-withdraw ng pera, pero alam ko kung sino. Si Marco lang ang may access sa ATM card ko. Ibinigay ko ito sa kanya ilang buwan na ang nakalipas nang sabihin niyang kailangan niyang bumili ng isang bagay na urgent at nasa ospital ako. Hindi ko na hiningi pabalik. At ngayon, kumuha siya ng halos 10,000 piso nang hindi nagsasabi. Nanginginig ang mga kamay ko. Tinawagan ko siya. 3 beses tumunog bago siya sumagot. Oh, mahal, napatawag ka, sabi niya sa kalmadong boses. Marco, kumuha ka ba ng pera sa account ko? Nagkaroon ng katahimikan. Ah, oo. Nakalimutan kong sabihin, kailangan ko lang pambayad ng ilang bagay. Anong mga bagay? Personal na bagay lang, Arian. Hindi naman malaking bagay.
Di malaking bagay. Halos 10,000 piso yon. Oo, alam ko. Ibabalik ko sa'yo next week. Marco, galing yun sa ipon ko. Alam ko. Mahal, huwag ka nang magalit. Mamaya na tayo mag-usap. Busy ako. At ibinaba niya. Naiwan akong nakaupo sa doctor's lounge. Hawak ang hindi pa ubos na sandwich at ang cellphone. At sa unang pagkakataon, wala akong mahanap na dahilan. Wala akong mahanap na katwiran. Galit lang ang nahanap ko. Nang gabing iyon, umuwi ako. Nasa sala si Marco, nanonood ng series, kumakain ng chips. Hi, mahal, sabi niya nang hindi lumilingon. Iniwan ko ang bag ko sa may pinto. Naglakad ako palapit sa kanya. Umupo ako sa sofa sa tabi niya. Kailangan nating mag-usap, sabi ko. Tungkol saan? Sa pera. Again follow. Bumuntong hininga siya. Pinause ang series. At tiningnan ako ng ekspresyon na nagsisimula ko ng makabisado ang hitsura ng isang batang napagalitan. Sinabi ko na ngang ibabalik ko, Arian. Hindi lang yon. Hindi mo sinabi sa akin. Kumuha ka ng pera ng walang paalam kasi alam kong gagawa ka ng drama. Drama, Marco, pera ko yun. Trabaho ko, ipon ko, pera natin. Pagtatama niya, kasal tayo. Tinitigan ko siya. Pero ako lang ang nagtatrabaho. Unquote. Unquote, 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 unquote. Ang katahimikang sumunod ay mabigat, hindi komportable, puno ng mga katotohanang ayaw naming parehong sabihin ng malakas. Nagtiim ang mga labi ni Marco. Alam mo, Arian, pagod na akong palagi mong isinusumbat yan sa akin. Wala akong isinusumbat. Hindi mo kailangang sabihin, halata, sa mukha mo, sa tono mo, sa lahat. Umaarte ka na parang ikaw ang biktima dito. Biktima? Oo. Na para bang wala akong ginagawa. Na para bang hindi ako naghahanap. Na para bang hindi ako nagsisikap. In left ang cross-tongue, unlacing tuna, nanahimik ako dahil iyon ang totoo. Pakiramdam ko nga ay hindi siya nagsisikap, pero hindi ko sinabi. Tumayo si Marco mula sa sofa. Alam mo, kalimutan mo na. Lalabas ako. Kailangan ko ng hangin. Kinuha niya ang jacket niya at lumabas ng kondo. Iniwang bahagyang bukas ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa sala na may tunog ng nakapause na series sa screen. Kinuha ko ang silver na stethoscope mula sa bulsa ko. Hinigpitan ko ang hawak dito. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, Apo. Pero nang gabing iyon, hindi ko naramdaman na malakas ako. Naramdaman kong nag-iisa ako. At sa unang pagkakataon, nagsimula akong magtanong sa sarili ko kung ang makasama ang isang taong nagpaparamdam sa iyong nag-iisa ka ay hindi ba mas malala kaysa sa mag-isa talaga. Mula sa ang siyudad ka nakikinig? Iwan mo sa comments. May pagkakaiba sa pagitan ng hindi makita at ayaw makita. Hindi ako tanga, doktor ako. Sanay akong mag-obserba, mag-analisa, mag-diagnose. Alam kong basahin ang mga hindi nakikitang sintomas, tukuyin ang mga pattern, asahan ang mga krisis. Pero pagdating sa sarili kong buhay, pinili ko ang pagkabulag. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil ang pag-amin sa katotohanan ay nangangahulugang paggawa ng mga desisyon na hindi ko pa kayang gawin. Kaya ginawa ko ang ginagawa ng maraming babae kapag nararamdaman nilang guguho na ang lahat. Nagpanggap akong walang nangyayari. At habang nagpapanggap, nagsimula akong mag-ipon, mag-obserba, magdokumento nang hindi niya nalalaman. Nagbago ang lahat pagkatapos ng gabing kumuha si Marco ng pera sa account ko ng walang paalam. Umuwi siya 3 oras pagkatapos na parang walang nangyari. Humingi siya ng tawad na may pagod ng ngiti, ang ngiting ginagamit niya kapag alam niyang lumampas na siya sa linya. Sorry mahal, stressed lang ako. Alam mong mahal kita, di ba? At tumango ako. Dahil mas madali, pero may nagbago sa akin. Nang gabing iyon, nang makatulog si Marco, kinuha ko ang cellphone ko. Pumasok ako sa banking app. Sinuri ang mga transaksyon sa nakalipas na 6 na buwan. At ang nakita ko ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ko.
Hindi lang ito ang transfer na 10,000 piso. Marami pa, maliliit na withdrawal na hindi ko napansin. 10,000 piso dito, 10,000 doon. Mga transfer sa mga account na hindi ko kilala. Mga single sa mga restaurant, bar, online game stores, mga sports betting app. Sinuma ko ang lahat sa isip ko. Sa loob ng 6 na buwan, gumastos si Marco ng mahigit 50,000 piso ng pera ko. 50,000 piso. Katumbas ng isang buong buwan ng suweldo ko bilang pediatrician. Umupo ako sa kama, hawak ang cellphone, nararamdamang nawawalan ako ng hininga, at saka ko ginawa ang isang bagay na hindi ko pa nagawa noon. Kumuha ako ng mga screenshot ng lahat, ng bawat transfer, bawat withdrawal, bawat singil. Inilagay ko ang mga ito sa isang hidden folder sa phone ko. Pinangalanan kong PGH, Pedia Files. Hinding-hindi titingnan ni Marco ang isang folder na may ganoong pangalan. Mula ng araw na iyon, nagsimula akong mag-obserba sa ibang paraan. Hindi na lang ako asawa niya. Isa na akong detective sa sarili kong bahay. Nagsimula akong mapansin ang mga bagay na dati kong binabalewala. Tulad ng katotohanang hindi kailanman nag-uuwi si Marco ng anumang patunay mula sa mga meeting niya sa mga posibleng business partner. Hindi siya nagbabanggit ng pangalan, hindi nagsasalita tungkol sa mga konkretong proyekto. Kapag tinatanong ko siya, palaging malabo ang sagot. Confidential, mahal, alam mo naman ang negosyo, at hindi na ako nakikipagtalo. Tumango lang ako at nag-take note sa isip. Isang Biyernes, nagpasya akong gumawa ng eksperimento. Sinabi ko kay Marco na may double shift ako sa ospital at hindi ako uuwi hanggang Sabado ng hapon. Pero hindi totoo. Hanggang alas 6 lang ng gabi ang shift ko. Alas 7, bumalik ako sa bahay ng tahimik. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan. Maingat kong binuksan ang pinto. Nasa sala si Marco, pero hindi siya nag-iisa. May 2 lalaki siyang kasama. Isa sa kanila ay naninigarilyo, ang isa naman ay may bukas na laptop. Sa mesa, may mga bote ng beer, pera at mga tila resibo ng tayaan. Si Marco ay nakayuko sa laptop, nanonood ng isang bagay sa screen na may tensyonadong ekspresyon. Bilisan mo pare, malapit nang magsara ang pustahan. Tumawa ang isa sa mga lalaki. Pag natalo ka na naman, lagot ka na. Papatayin ka ng misis mo. Nagpakawala si Marco ng peking tawa. Hindi niya malalaman. Laging nasa trabaho yun, hindi napapansin. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Tahimik na bumaba ng hagdan. Nagpunta ako sa Starbucks sa kanto, umupo sa tabi ng bintana, umorder ng kape na hindi ko ininom, at umiyak. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil sa wakas, may kumpirmasyon na ako sa matagal ko nang alam. Hindi naghahanap ng trabaho si Marco, hindi siya bumubuo ng kinabukasan, nagsusugal siya. Isinusugal ang pera ko at nagsisinungaling tungkol sa lahat. Nang gabing iyon, umuwi ako alas 11, na para bang galing talaga ako sa ospital. Nasa kama si Marco, nakatingin sa cellphone niya. Hi, mahal, kumusta ang duty? Pagod, sabi ko, sobra. Pumasok ako sa banyo, nilock ang pinto, kinuha ang cellphone ko at isinulat ang lahat ng nakita ko sa isang note. May petsa, may detalye. Biyernes, Oktubre 14, 7:15 p.m. Si Marco nasa bahay kasama ang 2 lalaki, nagsusugal. Sinabi niya, laging nasa trabaho yon, hindi napapansin. Inilagay ko ang note sa parehong hidden folder, PGH, Pedia Files. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Ako pa rin ang Arian na kilala ng lahat. Nagtatrabaho, nagluluto, naglilinis, nagbabayad ng mga bayarin. Pero sa loob, nagbago na ako. Ngayon, lahat ay tinitingnan ko sa ibang mga mata. Kapag humihingi sa akin si Marco ng pera para sa gasolina, ibinibigay ko. Pero kumukuha ako ng screenshot ng transfer. Kapag sinasabi niyang pupunta siya sa isang job interview, tumatango ako pero tinitingnan ko ang real-time location niya. Ilang buwan na ang nakalipas. Pumayag siyang i-share ang location niya sa akin para mapanatag ka. Hindi niya inakala na gagamitin ko ito para dito. At natuklasan kong kasinungalingan ang mga interview. Minsan nasa bahay siya ng mga kaibigan, minsan sa mga bar, isang beses sa isang kasino sa Pasay, wala akong sinasabi. Kumukuha lang ako ng mga screenshot
at patuloy na nag-iipon. Isang araw, habang naglilinis ako ng kwarto, may nakita ako sa ila ko ng mga screenshot at patuloy na nag-iipon. Isang araw, habang naglilinis ako ng kwarto, may nakita ako sa ilalim ng kutson, isang kahon ng sapatos. Binuksan ko ito. Sa loob, may mga talunang tiket sa pustahan, mga resibo mula sa mga bar, mga resibo ng sangla, at isang maliit na notebook. Binuksan ko ito na nanginginig ang mga kamay. Isang listahan ng mga utang, sulat kamay. May utang si Marco sa 5 iba't ibang tao. 100,000 piso lahat. 100,000. Naramdaman kong nawawalan ako ng hangin. Kinunan ko ng litrato ang bawat pahina, bawat resibo, bawat tiket. Pagkatapos, ibinalik ko ang lahat ng eksakto kung saan ko ito nahanap at lumabas ng kwarto na parang walang nangyari. Nang gabing iyon, late umuwi si Marco. Amoy beer. Mapula ang mga mata. Saan ka galing? Tanong ko sa kalmadong boses. Sa isang potential client, nag-inuman kami. Mabuti naman. Ngumiti siya. Hinalikan niya ako sa noo. You're the best, Ariane. Totoo, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, at natulog na siya. Naiwan ako sa sala. Kinuha ko ang silver na stethoscope mula sa bulsa ko. Hinigpitan ko ang hawak. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, apo. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagsimula kong maramdaman na baka tama ang lola ko. Dahil hindi na ako umiiyak, hindi na ako nalilito. Nagdodokumento ako, naghahanda, at kahit hindi niya alam, sinimulan ko ng buuin ang pinakamahalagang file ng buhay ko. Ang file na isang araw ay gagamitin ko para mabawi ang kalayaan ko. Lumipas ang mga linggo. Patuloy akong nagtatrabaho sa ospital, nagliligtas ng buhay, nananatiling si Dr. Ariane Santos, iginagalang, propesyonal, dedikado. Pero sa bahay, iba ako. Isa akong strategist. Itinago ko ang bawat resibo ng bayad sa renta na nakapangalan sa akin. Itinago ko ang bawat resibo ng grocery na binayaran ng card ko. Itinago ko ang bawat bill ng kuryente, tubig, internet, lahat nakapangalan sa akin. Nagbukas ako ng bagong bank account sa ibang bangko nang hindi alam ni Marco. Nagsimula akong magdeposito ng isang bahagi ng suweldo ko doon. Hindi malaki, sapat lang para magkaroon ng backup. At patuloy akong kumukuha ng mga screenshot ng mga usapan sa WhatsApp kung saan humihingi sa akin si Marco ng pera, ng mga transfer, ng mga location, ng lahat. Dahil may bahagi sa akin na nakakaalam na hindi ito magtatapos ng maayos. At pagdating ng panahon, magiging handa ako. Isang gabi, niyakap ako ni Marco sa kama. Mahal kita, Ariane, sabi niya sa dilim. Mahal din kita, sagot ko. Pero hindi na ako sigurado kung totoo pa iyon. Dahil ang pag-ibig ay hindi nabubuhay sa salita lamang. Nabubuhay ito sa gawa, sa respeto, sa pagbibigayan. At walang ibinibigay sa akin si Marco na ganoon. Ipinikit ko ang mga mata ko at sa unang pagkakataon, naisip ko ang isang hinaharap na wala siya. Isang hinaharap kung saan hindi ko kailangang magpanggap, kung saan hindi ko kailangang magtago ng mga sikreto sa sarili kong cellphone, kung saan makakahinga ako nang hindi nararamdamang may dumadagan sa dibdib ko. At ang hinaharap na iyon, kahit nakakatakot, ay nagsimulang maging mas totoo kaysa sa kasalukuyan. Ang katotohanan ay hindi dumarating ng buo. Dumarating ito ng pira-piraso, mga fragment na kailangan mong pagsama-samahin na parang sirang puzzle. At bawat piraso ay mas masakit kaysa sa nauna. 3 buwan na akong tahimik na nagdodokumento. 3 buwan na nag-iipon ng ebidensya, kumukuha ng mga screenshot, nagpapanggap na maayos ang lahat habang sa loob ay durog na ako. Pero hindi ko pa buo ang larawan. Hindi ko pa alam kung gaano kalalim ang butas. Hanggang isang Martes, may nagbago. Libre ang hapon ko sa araw na iyon. Isang pambihirang pagkakataon sa schedule ko sa ospital. Nagpasya akong gamitin ito para gawin ang mga kailangan. Mag-grocery, magbayad ng ilang bill, dumaan sa laundry shop. Nang matapos ako, 4 pa lang ng hapon. Hindi ako inaasahan ni Marco sa bahay hanggang 7. Akala niya may mga pasyente ako hanggang 8.
Umakyat ako ng hagdan ng building, dala-dala ang mga grocery bag. Pinuksan ko ang pinto at may narinig akong boses. Nasa sala si Marco, kausap sa telepono. Tense ang boses niya, halos desperado. Hindi niya ako nakitang pumasok. Tahimik kong inilapag ang mga bag sa tabi ng pinto at nanatili doon nakikinig. Alam ko. Sabi ko, babayaran kita this week. Katahimikan. Hindi. Wala pa akong buo ngayon. Pero mabibigyan kita ng kalahati. Sumpaman. Katahimikan. Tingnan mo, sasahod ang asawa ko sa Biyernes. Pagkasahod niya, idedeposito ko sa'yo. Pangako, nanlamig ang dugo ko. Oo, maganda ang trabaho niya. Doktor siya, walang problema. Huminto ang paghinga ko. Sabi ko nga, oo. Relax ka lang. Sa Biyernes, walang palya. Idedeposito ko ang 30,000. Tapos, sa susunod na Biyernes, yung isa pang 30,000. Sige, usapan na yan. Ibinaba niya ang tawag. Nanatili siyang nakaupo sa sofa. Hawak ang ulo. Dahan-dahan akong umatras. Tahimik. Lumabas ako ng kondo. Maingat kong isinara ang pinto. Bumaba ako ng hagdan. Umupo ako sa hagdanan ng building. Nanginginig ang mga binti. 30,000 piso. Tapos isa pang 30,000. 60,000 piso na ipinangako na niya mula sa pera ko nang hindi nagtatanong, nang hindi nagsasabi na para bang isa akong ATM. Kinuha ko ang cellphone ko, nanginginig ang mga kamay ko na halos mahulog ito. Pumasok ako sa email ko, hinanap ang inbox at naroon. Isang email mula 3 araw na ang nakalipas na hindi ko nakita dahil sunod-sunod ang duty ko. Mula ito sa bangko. Subject: Personal Loan Application Approved. Binuksan ko ang email na ang puso ko'y kumakabog ng napakalakas na naririnig ko sa aking mga tainga. Dear Arian Santos, your personal loan application for the amount of U100,000.00 has been approved. The amount will be deposited into your account on October 18. Hindi ako nag-apply ng loan. Pumasok ako sa banking app na nanginginig ang mga kamay at naroon. Isang loan sa pangalan ko na 100,000 piso. Approved. May access si Marco sa online banking ko. Ibinigay ko ito sa kanya, ilang buwan na ang nakalipas dahil isang araw sinabi niyang kailangan niyang tingnan ang isang bagay na urgent at nasa surgery ako. Hindi na niya hiningi pabalik at hindi ko rin binawi. At ngayon, nag-apply siya ng loan sa pangalan ko. Nang hindi nagsasabi, naramdaman kong gumagalaw ang mundo sa ilalim ko. Tinawagan ko ang bangko na nanginginig ang boses. Nakausap ko ang isang executive. Good afternoon. This is Dr. Arian Santos. I need information about a loan that appears on my account. Sinuri ng babay ang data ko. Yes, doktora. Your loan was approved 3 days ago. The amount will be deposited tomorrow morning. Pwede ko bang i-cancel? Cancel? Well, you would have to go to a branch and submit a formal request, but once the money is deposited, it can no longer be cancelled. You can only pay it off early, but you would have to pay interest. Ipinikit ko ang mga mata ko. At sino ang nag-apply? The application was made online from your online banking user, Doktora. Anong oras? October 15 at 11:47 a.m. Oktubre 15. Nasa ospital ako noon, nasa surgery, nag-oopera ng isang batang may appendicitis at si Marco ay nasa bahay. Nag-apply ng loan sa pangalan ko para bayaran ang mga utang niya sa sugal. Salamat, sabi ko sa basag na boses at ibinaba ang tawag. Naiwan akong nakaupo sa hagdanan ng building. Gaano katagal? May mga taong dumadaan, mga kapitbahay na umaakyat at bumababa. Ang ilan ay bumabati. Tumangulang ako. Sa labas, mukha akong maayos. Sa loob, durog na ako. Kinuha ko ang silver na stethoscope mula sa bag ko. Hinigpitan ko ang hawak na halos masugatan ang palad ko. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, apo. Pero sa sandaling iyon, hindi ko naramdaman na malakas ako. Naramdaman kong pinagtaksilan ako, ginamit, winasak. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako nakagalaw. Sa wakas, tumayo ako. Umakyat ng hagdan, kinuha ang mga grocery bag na iniwan ko sa tabi ng pinto. Pumasok ako sa kondo.
Nasa kwarto si Marco. Narinig ko si Marco. Narinig ko ang tunog ng shower. Inilagay ko ang mga bag sa kusina. Inayos ang lahat sa ref. Naglakad ako papunta sa kwarto. Umupo ako sa kama at naghintay. Lumabas si Marco ng banyo 10 minuto. Pagkatapos, may tuwalya sa baywang, basang buhok, sumisipol. Nakita niya akong nakaupo sa kama at ngumiti. Hay, mahal, hindi kita narinig dumating. Tinitigan ko siya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi ako nagpanggap. Kailangan nating mag-usap, sabi ko sa malamig na boses. Nag-alinlangan ang ngiti niya. Tungkol saan? Sa loan. Natigilan siya. Anong loan? Ang 100,000 pisong loan na inapply mo sa pangalan ko nang hindi nagsasabi. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Hinaplos ni Marco ang basang buhok. Umiwas ng tingin. Arian, sasabihin ko naman sa'yo, kailan, kapag nadeposito na ang pera, mahirap kasing ipaliwanag. Hindi mahirap, Marco. Pag nanakaw to, nag-apply ka ng loan sa pangalan ko nang wala akong pahintulot. Hindi pag nanakaw, kasal tayo. Pera nating dalawa, to. Tumayo ako mula sa kama, lumapit sa kanya. Hindi pera nating dalawa, pera ko. Ako ang nagtatrabaho, ako ang nagbabayad ng lahat. Ako ang magbabayad ng loan na yan. Alam ko, Arian, pero may emergency kasi. Anong emergency? Hindi siya sumagot. Anong emergency, Marco? Nagtiim ang panga niya. May utang ako. Magkano? 160,000. At yung natitirang 40,000. Ibang mga utang sa sugal. Tiningnan ko siya diretso sa mata at ibinaba niya ang tingin. Iyon na ang lahat ng sagot na kailangan ko. Nakatayo ako sa harap niya. Nararamdamang gumuho ang lahat ng itinayo ko sa loob ng 6 na taon. Gaano ka nakatagal nagsusugal? Tanong ko sa nanginginig na boses. Hindi yan ang iniisip mo. Gaano katagal, Marco? 2 taon. Pero hindi malala. Malas lang talaga ako lately. Malas, tumawa ako. Isang mapait, basag, puno ng sakit na tawa. 2 taon mong isinusugal ang pera ko at tinatawag mong malas. Arian, pakinggan mo ako. Hindi, pinutol ko siya sa matatag na boses. Ayoko nang makinig sa'yo. Ayoko na ng mga kasinungalingan. Hindi kasinungalingan. Ayaw ko lang ano? Ayaw mo akong mag-alala? Naaayusin mo? Na magiging maayos ang lahat? Hindi siya sumagot dahil alam niyang walang sagot na makakapagbigay katwiran sa ginawa niya. Tumalikod ako, naglakad papunta sa pinto ng kwarto. Saan ka pupunta? Tanong niya sa nag-aalalang boses. Sa sala ako matutulog. Arian, huwag kang ganyan. Huminto ako. Lumingon ako sa kanya. Huwag kang ganyan. Palagi mong sinasabi yan na para bang ako ang problema, na para bang ako ang OA. Pero alam mo, Marco, ayoko nang magpanggap na maayos ang lahat. Lumabas ako ng kwarto, isinara ang pinto. Humiga ako sa sofa sa sala, hawak ng mahigpit ang silver na stethoscope at umiyak. Umiyak ako para sa lahat ng nasayang na panahon, sa lahat ng nagastos na pera, sa lahat ng kasinungalingang nilunok ko, para sa babaeng ako, bago ko siya makilala, at para sa babaeng naging ako. Pero sa gitna ng mga luha, may nagbago. Dahil hindi na ako malungkot, galit na ako. At ang galit, natuklasan ko ng gabing iyon, ay mas makapangyarihan kaysa sa sakit. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? May mga sandali sa buhay na nagpapabago sa iyo, magpakailanman. Mga sandaling naghahati sa iyong pag-iral sa isang bago at isang pagkatapos. Para sa akin, dumating ang sandaling iyon 3 linggo pagkatapos kong matuklasan ang loan. 3 linggo kung saan si Marco at ako ay namuhay na parang mga estranghero sa ilalim ng iisang bubong. Siya ay natutulog sa kwarto. Ako sa sala. Kakaunti lang ang aming pag-uusap. Good morning. Good night. Wala nang iba. Patuloy akong nagtatrabaho, nagbabayad ng mga bayarin, nagpapanggap sa harap ng mundo na maayos ang lahat. Pero sa loob, may itinatayo ako. Isang plano, isang paraan para makaalis. At dumating ang gabi ng Sabado, ang gabing nagpabago sa lahat. Ilang araw nang mapilit si Marco na pumunta kami sa isang hapunan kasama ang mga kaibigan niya.
Ayaw kong pumunta, pero sa sobrang kulit niya, pumayag na rin ako. Please, Arian, ilang linggo na tayong hindi lumalabas. Magsisimula ng magtanong ang mga tao. Ang mga tao, palaging mas mahalaga sa kanya ang iisipin ng mga tao kaysa sa nararamdaman ko. Pero pumayag akong pumunta. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil may nagsasabi sa akin na kailangan kong nandoon. Ang hapunan ay sa isang restaurant sa BGC. Isang magandang lugar. May malalamlam na ilaw, malumanay na musika, mga mesang gawa sa kahoy. Ang tipo ng lugar na hindi ko pupuntahan mag-isa dahil masyadong mahal. Pero mapilit si Marco. Importante to, mahal. Kailangan kong magpakitang gilas sa mga taong ito. Dumating kami, 8:00. Nasa mesa na ang 4 na tao, 2 mag-asawa, si Richard at si Sofia. Siya ay nagtatrabaho sa advertising, siya ay isang influencer, at si Mark at si Daniela. Siya ay may travel agency, siya ay hindi nagtatrabaho. Ngumiti silang lahat nang dumating kami. Yakap, beso-beso. Mga komento kung gaano kami kagandang tingnan. Ngumiti ako, bumati, umupo, at mula sa unang sandali, alam kong may mali. Nagsimula ang hapunan ng normal. Umorder sila ng alak, nag-toast, nag-usap tungkol sa mga mababaw na bagay. Ang traffic, ang panahon, isang series na pinapanood nila sa Netflix. Halos hindi ako nagsalita. Nakikinig lang ako, nag-oobserba. Ninenerbyos si Marco. Nakikita ko sa paraan ng paghawak niya sa kanyang kopita, sa kung paano siya palaging nag-iiba ng usapan, sa kung paano niya iniiwasan ang tingin ko. Pagkatapos ng pangalawang kopita ng alak, yumuko si Richard at sinabi, "So, Marco, kailan mo ipapakilala sa amin yang negosyong palagi mong sinasabi?" Tumawa si Marco, isang pilit na tawa. Malapit na, malapit na. Inaayos ko lang ang ilang detalye. Tumawa rin si Mark. Detalye, palaging detalye sa'yo, pare. May mga hindi komportableng tawanan sa paligid ng mesa. Hindi ako tumawa. Tiningnan ako ni Sofia at ngumiti. At ikaw, Arian, paano mo natitiis to? Siguradong nakakapagod maging asawa ng isang dreamer. Hindi siya dreamer, sagot ko sa kalmadong boses. Sugador siya. Bumagsak ang katahimikan sa mesa na parang isang bloke ng semento. Tiningnan ako ni Marco ng masamang tingin. Arian, pero hindi ako tumigil. 2 taon na siyang nagsusugal sa mga kasino, sa sports betting at natatalo. Iniwan ni Sofia ang kanyang kupita sa mesa. Nagkatinginan si Mark at Richard. Yumuko si Daniela. Bahagyang tumayo si Marco. Tama na, Arian. Tama na? Saan? Sa pagsasabi ng totoo. Lasing ka ba? Wala pa akong isang kupitang naiinom. At totoo iyon. Puno pa rin ang kupita ko ng alak. Tumikhim si Richard. Bueno, sa tingin ko, dapat nyo itong pag-usapan ng pribado. Wala nang dapat pag-usapan, sabi ko sa matatag na boses. Alam nating lahat dito ang totoo. Ayaw nyo lang sabihin. Nagtiim ang mga kamao ni Marco. Aalis na tayo. Pero hindi ako gumalaw. At saka ito nangyari. Si Mark, natahimik hanggang sa sandaling iyon, ay nagpakawala ng isang hindi komportableng tawa. Tingnan mo, Arian. Alam nating lahat na may mga problema si Marco, pero hindi ibig sabihin na kailangan mo siyang ipahiya sa publiko. Tinitigan ko siya. Ipahiya siya? Oo. Tingnan mo siya. Kawawa naman. Sinusubukan niya. Malas lang siya, pero sinusubukan niya. Sinusubukang ano? Sirain ang buhay ko? Pumuntong hininga si Mark. Hi, Arian. Huwag kang OA. At saka nagsalita si Richard gamit ang mapanlibak na boses na ginagamit ng mga lalaki kapag sa tingin nila ay makatwiran sila. Tingnan mo, naiintindihan namin na galit ka. Pero kaibigan namin si Marco. At sa totoo lang, lahat kami dito ay sa tingin namin ay medyo controlling ka. Natigilan ako. Controlling? Oo. Palagi kang nagtatrabaho. Palaging pagod. Palaging masungit. Kawawang Marco. Wala man lang espasyo para huminga. Sumang-ayon si Sofia. Totoo, Arian. Walang personalan. Pero minsan parang ikaw ang nagdadala ng pantalon sa relasyon. At saka nagsalita si Marco gamit ang boses na kilalang kilala ko na, ang boses na ginagamit niya kapag gusto niyang magpakitang gilas,
kapag gusto niyang makita siya ng lahat bilang biktima. Hindi niyo kasi alam kung paano mamuhay kasama siya. Naramdaman kong nawawalan ako. Sumang-ayon si Richard na may awa. Naiintindihan kita bro. At saka sinabi ni Marco ang mga salitang nagpabago sa lahat. Pinakasalan ko lang yan dahil sa awa. Walang ibang may gusto sa kanya. Huminto ang mundo. Nawala ang lahat ng ingay sa restaurant. Tanging ang mga salitang iyon na lang ang natira. Pinakasalan ko lang yan dahil sa awa. Walang ibang may gusto sa kanya. At nagtawanan silang lahat. Si Sofia, si Mark, si Richard, si Daniela. Lahat sila. Naiwan akong nakaupo. Hindi gumagalaw. Nararamdamang nabasag ang isang bagay sa loob ko sa 1,000 piraso. Patuloy na nagsalita si Marco. Pinalakas ng mga tawa. Seryoso. Nakilala ko siya sa kasal na yon at mag-isa lang siya. Walang kumakausap. Naawa ako. Sabi ko, sige na nga. May kailangang gumawa ng pabor. Marami pang tawa. Tapos nalaman kong doktor pala. Sabi ko, hindi masama. May pera man lang. Tinapik siya ni Mark sa likod. Gago. Henyo ka. At nagpatuloy silang lahat sa pagtawa. Lahat maliban kay Daniela na nakatingin sa akin na may tila awa sa mga mata. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Wala akong sinabi. Dahan-dahan lang akong tumayo ng may dignidad. Kinuha ko ang bag ko at naglakad papuntang banyo. Nilock ko ang sarili ko sa isang cubicle, umupo sa takip ng inidoro at huminga. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Kinuha ko ang silver na stethoscope mula sa bag ko. Hinigpitan ko ang hawak hanggang sa sumakit. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, apo. At sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko. Hindi kalungkutan, hindi sakit, ganap na kalinawan. Dahil sa wakas, naintindihan ko kung ano ang kailangan kong gawin. Lumabas ako ng banyo 5 minuto pagkatapos. Naglakad ako pabalik sa mesa na tuwid ang likod, taas ang noo, malakas ang tibok ng puso. Nagtatawanan pa rin sila. Nagpatuloy sila sa kanilang alak, sa kanilang mga biro, sa kanilang malulupit na komento. Nakita ako ni Marco na papalapit at ngumiti. Ayan na siya. Tapos na ang drama. Dumating ako sa mesa. Hindi ako umupo. Binuksan ko ang bag ko at may kinuha isang brown envelope. Binitiwan ko ito sa gitna ng mesa. Ang tunog ay tuyo. Matunog. Nanahimik silang lahat. Tiningnan ni Marco ang envelope na nakakunot ang noo. Ano to? Buksan mo, sabi ko sa malamig na boses. Arian, huwag kang magsimula. Buksan mo. 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 Mayroong isang bagay sa tono ko na nagpasunod sa kanya. Binuksan niya ang envelope at inilabas ang laman. Mga papel, maraming papel, mga resibo ng bayad sa renta, lahat nakapangalan sa akin. Mga bill ng kuryente, tubig, internet, lahat binayaran ko. Mga bank statement na may lahat ng transfer na ginawa niya nang walang pahintulot. Mga screenshot ng mga usapan kung saan humihingi siya sa akin ng pera. Mga litrato ng mga tiket sa pustahan na nahanap ko sa ilalim ng kutsyon. Mga litrato ng notebook na may mga utang. Ang dokumento ng 100,000 pisong loan na inapply sa pangalan ko nang wala akong pahintulot. Lahat. Namutla si Marco. Ang iba ay nakatingin sa mga papel na nanlalaki ang mga mata. Yumuko ako sa mesa. Tiningnan ko si Marco diretso sa mata. Pinakasalan lang kita dahil sa awa, sabi ko sa kalmadong boses. Walang ibang may gusto sayo. Ganap ang katahimikan. At bukas, 10:00 ng umaga, pipirmahan natin ang divorce, ikaw at ako, sa opisina ng abogada ko. Kumuha ako ng isa pang papel mula sa bag, isang legal na subpina. Binitiwan ko ito sa harap niya, at mas mabuting dumating ka, dahil kung hindi, itutuloy ko ang kaso para sa abandonment of home, at mawawala sa iyo ang lahat. Aynay 100 mani askuda, kandi askuda, ani askuda. Hindi makapagsalita si Marco. Maputi ang mukha niya, nanginginig ang mga kamay. Tumuwid ako ng tayo. Tiningnan ko ang iba. Have a nice night. At tumalikod ako. Naglakad ako palabas ng restaurant na taas ang noo. Hindi lumilingon, hindi umiiyak, hindi nanginginig. Dahil sa wakas,
Pagkatapos ng maraming taon ng pagpapanggap, pagtitiis, paglunok sa sakit, malaya na ako. Lumabas ako sa kalye. Ang sariwang hangin ng gabi sa Maynila ay tumama sa mukha ko. Huminga ako ng malalim. Kinuha ang cellphone ko, umorder ng Grab, at habang naghihintay, tiningnan ko ang langit. Kumikinang ang mga bituin sa ibabaw ng BGC. At ako, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong makakahinga na ako. Ang pinakamahabang gabi ng buhay ko ay hindi ang gabi ng hapunan. Ito ang sumunod. Umuwi ako sakay ng Grab. Umakyat ako sa hagdan ng building na pakiramdam ko'y 1,000 kilo ang bigat ko. Binuksan ko ang pinto ng kondo. Tumayo ako sa may pinto. Tinitingnan ang espasyong naging tahanan ko sa loob ng 5 taon. At hindi na ito parang tahanan. Parang isang kulungan kung saan sa wakas ay nahanap ko ang susi. Hinubad ko ang sapatos ko, iniwan ang bag sa mesa, naglakad papunta sa kwarto at nagsimulang mag-empake. Kumuha ako ng maleta mula sa closet, ang pinakamalaking mayroon ako, at sinimulan itong punuin ng aking mga damit, sapatos, personal na gamit. Hindi lahat, ang mga mahahalaga lang, ang mga medical uniform, ang komportabling sapatos para sa ospital, ang mga damit na totoong ginagamit ko, ang mga litrato ng pamilya ko, ang silver na stethoscope ng lola ko. Ang iba ay pwede nang maiwan, pwede nang kunin lahat ni Marco dahil wala sa mga gamit sa kondong iyon ang mas mahalaga kaysa sa kapayapaan ng isip ko. 11:00 na ng gabi, nang matapos akong mag-empake, isinara ko ang maleta, iniwan ito sa tabi ng pinto at umupo sa sofa para maghintay dahil alam kong babalik siya at alam kong hindi magiging madali. Dumating si Marco 1:00 ng madaling araw. Pumasok siya sa kondo na parang bagyo. Ibinagsak ang pinto. Inihagis ang mga susi sa mesa nang napakalakas na tumalbog ito at nahulog sa sahig. Anong kalokohan yun, Arian? Ang boses niya ay isang sigaw na puno ng galit, kahihiyan, kawalan ng magawa. Nanatili akong nakaupo sa sofa, kalmado, nakapatong ang mga kamay sa aking mga hita. Ang katotohanan, sagot ko sa mahinahong boses. Katotohanan? Ginawa mo akong tanga sa harap ng mga kaibigan ko. Ginawa mong tanga ang sarili mo. Ipinakita ko lang ang mga ebidensya. Lumapit siya sa akin na may galit na mga hakbang. Wala kang karapatang gawin yun. Wala kang karapatang ipahiya ako ng ganoon. Tumayo ako mula sa sofa. Tiningnan ko siya diretso sa mata. Ako? Walang karapatan? At ikaw, may karapatan kang sabihin na pinakasalan mo ako dahil sa awa? Na sabihing walang ibang may gusto sa akin? Na pagtawanan ako sa harap ng lahat? Nagbibiro lang ako. Hindi biro yon, Marco. Kalupitan yon. Purong kahihiyan. Nag-OOA ka. Hindi ako nag-OOA. Tumaas ang boses ko sa unang pagkakataon at may nabasag sa loob ko. Ang lahat ng emosyon na itinago ko sa loob ng maraming buwan ay lumabas na parang isang baha. Ilang taon kong tiniis ang mga kasinungalingan mo. Ilang taon akong nagbayad ng lahat habang nagpapanggap kang naghahanap ng trabaho. Ilang taon kong naramdaman na wala akong halaga dahil pinaparamdam mo sa akin yun. Hindi kita kailanman pinaramdam ng ganyan. Oo, ginawa mo. Sa bawat paggamit mo ng pera ko nang walang paalam. Sa bawat pagsisinungaling mo kung nasaan ka. Sa bawat pagpaparamdam mo sa akin na ako ang problema. Sa bawat pagbabaliwala mo sa akin. Sa bawat pagpaparamdam mo sa akin na dapat akong magpasalamat na may isang tulad mong tinitiis ako. Nagtiim ang mga kamao ni Marco. Pula ang mukha niya. Nagniningning sa galit ang mga mata niya. At ngayon, ano? Iiwanan mo ako. Iniwan na kita sa restaurant, sa harap ng lahat, tulad ng pag-iwan mo sa akin. Hindi mo pwedeng gawin to. Nagawa ko na. Kasal tayo, Arian. At bukas, sisimulan na natin ang proseso ng divorce. Nakatayo lang siya sa harap ko. Hirap huminga. At saka siya nagbago ng estratiya. Lumambot ang mukha niya, bumagsak ang mga balikat, at naging malambing ang boses niya, halos nagmamakaawa. Arian, please, wag mong gawin to. Nakilala ko ang boses na iyon. Iyon ang boses na ginagamit niya kapag gusto niya akong manipulahin. Ang boses ng mahinang Marco, ng Marco na kailangan lang ng isa pang pagkakataon, ng Marco na totoong magbabago na
sa pagkakataong ito. Mahal kita. Sabi niya sa alam kong nagkamali ako. Alam kong nakapagsabi ako ng mga masasamang bagay, pero lasing ako. Kinakabahan ako. Hindi ko sinasadya. Sinadya mo. Hindi, Arian. Sumpa man. Mahal kita. Ikaw ang babae ng buhay ko. Lumapit siya sa akin. Sinubukang hawakan ang mga kamay ko. Inalis ko. Kung mahal mo talaga ako, hindi mo gagawin ang kahit ano sa mga ito. Lahat tayo nagkakamali. Hindi ito pagkakamali, Marco. Ito ay isang pattern sa loob ng maraming taon. At sapat akong tanga para baliwalain ito. Hindi ka tanga. Oo, naging tanga ako. Tanga sa paniniwalang magbabago ka, sa paniniwalang totoo ang mga pangako mo, sa paniniwalang isang araw ay pahahalagahan mo ako. Tumalikod ako, naglakad papunta sa pinto kung nasaan ang maleta ko. Pero hindi na ngayon. Sumunod si Marco. Saan ka pupunta? Sa bahay ng mga magulang ko. At ako? Anong gagawin ko? Tiningnan ko siya sa balikat. Hindi ko alam. At sa totoo lang, hindi ko na problema yan. Unquote. Unquote. Pero hindi ako hahayaan ni Marco na umalis ng ganoon kadali. Tumayo siya sa harap ng pinto, hinaharangan ang daan ko. Hindi ka aalis. Tumabi ka. Hindi. Marco, tumabi ka sa pinto. Hindi. Hindi mo sisirain ang buhay ko ng ganito. Hindi ko sinisira ang buhay mo. Ikaw ang gumawa niyan mag-isa. Kung aalis ka, iisipin ng lahat na talunan ako. At naroon, ang katotohanan. Hindi mahalaga sa kanya na mawala ako. Ang mahalaga sa kanya ay mawala ang imahe niya. Ang mahalaga sa kanya ay ang iisipin ng mga tao. Ang mahalaga sa kanya ay huwag magmukhang inabandona. Pero ako, bilang tao, bilang asawa, bilang babaeng sumuporta sa kanya sa loob ng maraming taon, hindi ako naging mahalaga sa kanya. Padaanin mo ako, sabi ko sa matatag na boses. Hindi, padaanin mo ako o tatawag ako ng pulis. Tumawa siya, isang mapait, puno ng paghamak na tawa. Sige, tumawag ka, at pagdating nila, sasabihin ko sa kanila na pinagbantaan mo ako, na sinaktan mo ako, na ikaw ang baliw. Natigilan ako. Dahil sa sandaling iyon, nakita ko kung sino talaga siya. Hindi siya ang kaakit-akit na lalaking nakilala ko sa kasal. Hindi siya ang asawang yumayakap sa akin sa gabi. Hindi siya ang biktimang ipinapanggap niya sa harap ng mga kaibigan niya. Siya ay isang manipulator, isang sinungaling, isang lalaking handang sirain ako para lang mailigtas ang kanyang ego. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ang voice recorder at pinindot ang record. Marco, sabi ko sa malinaw na boses, pinagbabantaan mo ba ako? Hindi kita pinagbabantaan. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Sinasabi mo ba na kung tatawag ako ng pulis, magsisinungaling ka tungkol sa akin? Hindi pagsisinungaling, ito ay huminto siya at sa wakas na intindihan kung ano ang ginagawa ko. Tiningnan niya ako ng mga matang puno ng puot. Palagi ka talagang isang tusong babae. Hindi, sagot ko ng mahinahon. Palagi akong isang matalinong babae. Nagtagal lang bago ko napagtanto at saka ko ginawa ang isang bagay na hindi ko inakalang gagawin ko. Sumigaw ako. Saklolo, tulong, namutla si Marco. Anong ginagawa mo? Saklolo, parang awan niyo na. Nagsimulang magbukas ang mga pinto ng mga kapitbahay. Si Mang Hector, ang ginoo sa katabing kondo, ay lumabas sa pasilyo. Anong nangyayari, doktora? Hini-hostage niya ako, sabi ko sa nanginginig na boses. Ayaw niya akong palabasin. Tiningnan ako ni Mang Hector, tapos tiningnan niya si Marco na may pagkadismaya. Iho, padaanin mo siya. Nagtiim ang panga ni Marco, pero sa wakas ay tumabi siya. Kinuha ko ang maleta ko, naglakad papunta sa pinto. Sinamahan ako ni Mang Hector hanggang sa hagdanan. Okay ka lang ba, doktora? Opo, salamat po, Mang Hector. Kailangan mo bang tawagan ko ang security? Hindi po. Tinawagan ko na po ang tatay ko. Papunta na siya. Kasunungalingan. Wala akong tinawagan. Pero bumaba ako ng hagdan, lumabas sa kalye, at umorder ng isa pang grab. Habang naghihintay, tumingala ako. Nasa bintana ng kondo si Marco, pinapanood ako mula sa itaas, nakakrus ang mga braso, puno ng puot ang mukha.
at wala na akong naramdaman. Walang pag-ibig, walang awa, walang guilt, tanging ginhawa. Dumating ang Grab 10 minuto pagkatapos, sumakay ako kasama ang maleta ko. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Sa Tondo po, sa bahay ng mga magulang ko. Unquote, unquote, sa buong biyahe. Hindi ako umiyak. Tumingin lang ako sa bintana, pinapanood ang mga kalye ng Maynila. Ang parehong mga kalye kung saan ko binuo ang buhay ko. Ang parehong mga kalye kung saan napakarami kong nawala. At ang parehong mga kalye kung saan ngayon ay muli akong magsisimula. Dumating ako sa bahay ng mga magulang ko 2:00 ng madaling araw. Kumatok ako. Binuksan ng nanay ko, nakapajama, puno ng antok ang mga mata. Anak, anong nangyari? At doon, sa wakas, bumigay ako. Niyakap niya ako at umiyak ako. Umiyak ako para sa lahat ng nawala. Para sa lahat ng nasayang na taon, para sa babaeng ako noon, at para sa babaeng hinding-hindi ko nababalikan. Pero umiyak din ako dahil sa ginhawa, dahil sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, malaya na ako. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Nanatili ako sa bahay ng mga magulang ko, sa aking kwarto noong bata pa ako, na may parehong mga pader, parehong mga kurtina, parehong mga alaala noong mas simple pa ang buhay. Dinadalhan ako ng nanay ko ng salabat. Hindi nagtatanong ang tatay ko, niyayakap lang ako at sinasabing, ligtas ka dito, anak. Pero hindi ako nanatili lang, maaaring maghintay ang sakit. Ang hustisya, hindi. Lunes, 9:00 ng umaga, tinawagan ko si Attorney Monica Reyes, isang abogadang espesyalista sa divorce na inirekomenda sa akin ng isang kasamahan sa ospital ilang buwan na ang nakalipas. Doktora Santos, anong maipaglilingkod ko? Kailangan kong mag-file ng divorce. Urgent. May dokumentasyon ka ba? Mayroon akong lahat. Nang hapong iyon, pumunta ako sa opisina niya sa Katipunan. Dumating ako na may isang folder na puno ng ebidensya, mga resibo, bank statement, screenshot, mga litrato ng mga utang, ang dokumento ng fraudulent na loan, ang recording ng gabing pinagbantaan ako ni Marco. Lahat. Sinuri ni Attorney Monica ang bawat dokumento na may lumalaking pagkagulat sa mukha. Doktora, ito ay isang solidong kaso. Napakasolid. Gaano katagal? Gamit ang dokumentasyong ito, maaari tayong mag-file ng legal separation based on psychological incapacity at economic abuse. Kung hindi siya lalaban, sa loob ng 3 buwan, tapos na. Kung lalaban siya, 6 na buwan maximum. Gusto kong ituloy na. Sigurado ka na. Kapag sinimulan natin, wala nang atrasan. Kinuha ko ang silver na stethoscope mula sa bag ko. Hinigpitan ko ang hawak. Wala na akong mas isinisigurado sa buong buhay ko. Indecenta, end quote, natanggap ni Marco ang demand letter noong Miyerkules. Kinuwento sa akin ng abogada ko. Pumirma siya. Pero hindi raw mukhang masaya. Wala akong pakialam kung anong itsura niya. Doktora, maghanda ka. Susubukan niyang lumaban. Ang mga lalaking tulad niya ay palaging ganoon. At tama siya. Nagsimulang tumawag sa akin si Marco. 10 beses sa isang araw, 20, 30. Hindi ko sinasagot. Nagsimula siyang mag-text. Arian, please, mag-usap tayo. Malito, mahal kita. Hindi tayo pwedeng magtapos ng ganito. Tinalikuran na ako ng mga kaibigan ko. Lahat sila tingin nila monster ako. Kasalanan mo to. Kung hindi mo aatrasin ang kaso, magsisisi ka. Insave ko ang bawat text. Kumuha ako ng screenshot. Ipinadala ko sa abogada ko. Perpekto, sabi niya. Harassment yan. Gagamitin natin. Pero hindi lang ako ang kinontak ni Marco. Nagsimula siyang tawagan ang mga magulang ko. Ang nanay ko. Tita, please, kausapin niyo si Arian. Misunderstanding lang po ito. Ibinaba ng nanay ko ang telepono. Sinubukan niyang kontakin ang mga kasamahan ko sa ospital, ang mga kaibigan ko. Isa sa kanila, si Lucia, ay tumawag sa akin na nag-aalala. Arian, nag-message sa akin si Marco. Sabi niya may sakit ka raw, na may nervous breakdown ka, na kailangan mo ng psychiatric help. Huminga ako ng malalim. Hindi ako may sakit, Lucia.
Nagdi-divorce ako sa isang manipulator. Inaasahan ko na. Gusto ko lang malaman mo. At kung kailangan mo ng kahit ano, nandito lang ako. Ang tawag na iyon ay nagpaintindi sa akin ng isang bagay. Hindi titigil si Marco. Susubukan niyang sirain ang reputasyon ko, kaya ginawa ko ang tanging magagawa ko. Inunahan ko siya ng gabing at direktang mensahe. Ipinadala ko ito sa aking grupo ng malalapit na kaibigan, sa mga kasamahan kong pinagkakatiwalaan sa ospital, sa aking mga kamag-anak, pamilya at mga kaibigan. Gusto kong malaman niyo mula sa akin bago kayo makarinig ng mga tsismis. Kami ni Marco ay naghihiwalay na. Ang desisyon ay pinal at hindi na mababago. Sa loob ng maraming taon, ako ang sumuporta sa aming pagsasama habang siya ay nagsusugal, nagsisinungaling at nag-iipon ng mga utang sa pangalan ko. Kumuha siya ng 100,000 pisong loan sa pangalan ko nang wala akong pahintulot. Itinago ko ang lahat ng ebidensya. Hindi ako humihingi ng awa, kapayapaan at hustisya lang. Hinihiling ko ang inyong respeto sa aking privacy sa panahong ito. At kung kokontakin kayo ni Marco na nag-iimbento ng mga kwento tungkol sa aking mental health o pagkatao, alamin ninyong kasinungalingan ito. Salamat sa inyong suporta. Arian. Pinindot ko ang send at naghintay. Nagsimulang dumating ang mga sagot sa loob ng ilang minuto. Nandito kami para sa iyo, pinsan. Napakatapang mo, Arian. Noon pa man, alam kong may mali. Nandito lang ako para sa iyo. Hindi karapat-dapat ang gagong yan sa oras mo. Umiyak ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Dahil hindi ako nag-iisa. Samantala, nagsimulang gumuho ang mundo ni Marco. Ang mga kaibigan niya, ang parehong mga tumawa sa restaurant, ay nagsimulang lumayo. Hindi na siya kinakausap ni Richard. Binlock siya ni Mark sa WhatsApp. Nag-post si Sofia sa kanyang Instagram stories. Surround yourself with people who lift you up, not drain you, na may litrato ng paglubog ng araw. Siyempre, si Daniela, ang tanging tumingin sa akin ng may awa ng gabing iyon, ay nagpadala sa akin ng private message. Arian, hindi tayo magkakilala ng husto, pero gusto kong malaman mo na ang ginawa ni Marco ay karumal-dumal at nanahimik lang ako. Patawarin mo ako. Sana, isang araw, magkaroon din ako ng tapang mo. Sumagot ako, hindi pa huli para hanapin ito. 2 linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng isa pang tawag mula kay Attorney Monica. Doktora, may balita ako. Ano po iyon? Pumayag si Marco sa divorce ng walang kondisyon. Pinirmahan na niya lahat. Nanahimik ako. Lahat? Lahat. Itinatakwil niya ang anumang karapatan sa iyong mga ari-arian. Tinatanggap niya ang mga dahilan. Hindi siya humihingi ng suporta. Wala siyang hinihingi. Gusto niya lang matapos na ito ng mabilis. Bakit? Dahil ipinakita namin sa kanya ang lahat ng ebidensya. Ipinaliwanag namin na kung itutuloy natin sa korte, hindi lang siya matatalo, kundi maaari rin tayong magsampa ng kasong kriminal para sa fraudulent na loan. Natakot siya. Ipinikit ko ang mga mata ko. Kailan ako pwedeng pumirma? Sa susunod na Biyernes, alas 10 ng umaga. Darating ako. Noong Biyernes, dumating ako sa korte kasama ang nanay ko. Naroon na si Marco, mag-isa. Wala ang mga kaibigan niya. Wala ang ngiti niya, wala ang yabang niya. Mukha siyang mas maliit, mas matanda, mas talunan. Nakita niya akong pumasok, sinubukang ngumiti. Arian, hindi ko siya pinansin. Pumasok kami sa korte, pumirma sa mga papel. Idineklara ng hukom na opisyal nang tapos ang aming kasal at lumabas ako doon bilang isang dalaga, malaya, muling isinilang. Sa labas ng korte, niyakap ako ng nanay ko. Proud ako sa iyo, anak. Salamat, Nay. Anong nararamdaman mo? Tumingala ako sa langit. Isang maaraw na araw sa Maynila, amoy ulan na paparating. Magaan ang pakiramdam ko, sabi ko, na para bang ilang taon akong may bitbit na malaking bato. At sa wakas, nabitawan ko na. Kinuha ko ang silver na stethoscope mula sa bag ko. Tiningnan ko itong kumikinang sa ilalim ng araw. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, apo. Palaging tama ang lola ko. Ang karma ay hindi dumarating na may fireworks. Dumarating ito ng tahimik.
na parang isang aninong sumusunod sa iyo hanggang sa maabutan ka, at natuklasan iyon ni Marco sa pinakamasakit na paraan. Lumipas ang 3 buwan pagkatapos ng divorce. Bumalik na ako sa buhay ko, sa kondo ko, sa trabaho ko sa ospital, pero ngayon, iba na ang lahat. Ang kondo ko sa poblasyon ay sa akin na lang. Pinalitan ko ang mga kandado, pininturahan ang mga pader, bumili ng mga halaman, binuksan ang mga bintana at hinayaang pumasok ang araw. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong payapa ako sa ospital. Ang mga kasamahan ko ay trinatrato ako ng may panibagong respeto, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paghanga. Doktora Santos, isa po kayong ehemplo, sabi sa akin ng isang batang residente, na kaya nating maging malakas kahit na gumuho ang lahat. Ngumiti ako. Hindi ito tungkol sa pagiging malakas. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan dapat bitawan ang hindi sayo. Unquote, dandan, unquote, anandan, dandan, wilanggandan. Pero si Marco ay hindi pinalad. Ang mga balita ay dumarating sa akin ng pira-piraso mula sa mga komento, sa mga text ng mga kaibigan, sa mga di sinasadyang pagkikita sa siyudad. At bawat balita ay nagkukumpirma ng isang bagay na palaging sinasabi ng lola ko. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Una, nawala ang kanyang mga kaibigan. Si Richard, si Mark, si Sofia, lahat sila lumayo. Hindi dahil hiniling ko, kundi dahil sila mismo ang nagsimulang makita kung sino talaga siya. Isang araw, kinuwento sa akin ni Lucia na humiram pala si Marco ng pera kay Richard 10,000 piso at hindi na binayaran. Nagsimulang magtanong-tanong si Richard at natuklasan na marami pa palang pinagkakautangan si Marco, na ang mga business meeting ay mga sugal, na ang mga oportunidad ay mga kasinungalingan. Ginago ako ng gagong yon, sabi ni Richard kay Lucia, at ipinagtanggol pa natin siya. Gumuho ang grupo ng magkakaibigan at naiwang mag-isa si Marco. Pangalawa, hinabol siya ng mga utang. Ang mga pinagkakautangan niya ay nagsimulang maningil, may interes, may pagbabanta. Isang araw, nakakita ako ng post sa isang Viber group ng mga residente sa poblasyon. May nakakakilala ba kung saan nakatira si Marco Velasco? May utang po siyang kailangang bayaran. Sumagot ang isa pang kapitbahay. Lumipat na po siya 1 buwan na ang nakalipas. Walang iniwang address. Kinailangang umalis ni Marco sa kondong binabayaran ko. Lumipat siya sa isang inuupahang kwarto sa Cubao. Walang gamit, walang-wala, at bawat buwan, lumalaki ang mga utang. Pangatlo, nasira ang reputasyon niya. Sa Maynila, lalo na sa ilang mga grupo, lahat ay magkakakilala, lahat ay nag-uusap, at ang kwento ng nangyari ng gabing iyon sa restaurant sa BGC ay kumalat na parang apoy. Narinig mo ba yung kay Marco Velasco? Oo, yung nagpakasal sa doktora para sa pera tapos ipinahiya sa publiko at iniwan siya ng doktora na may mga ebidensya sa mesa. Nakakahiya. Sinubukan ni Marco na maghanap ng trabaho, pero sa tuwing may mag-google sa pangalan niya, lumalabas ang mga komento, mga chismis, mga kwento. Walang gustong kumuha sa kanya, walang gustong makipag-partner sa kanya. Naging isang ehemplo siya, isang babala. Huwag kang maging tulad ni Marco. Pang-apat, nalaman ng pamilya niya. 3 buwan pagkatapos ng divorce, hinanap ako ng nanay ni Marco. Pumunta siya sa ospital, nagtanong sa akin sa reception. Nang sabihin sa akin, nag-alinlangan ako. Pero sa huli, pumayag akong makipagkita. Umupo kami sa cafeteria ng ospital. Umorder siya ng kape. Ako, tubig lang. Doktora Arian, nagsimula siya sa nanginginig na boses. Hindi ko alam ang sasabihin. Wala po kayong kailangang sabihin, tita. Meron. Dahil nalaman ko ang lahat. Ang mga sugal, ang mga utang, kung paano kanya trinato, may mga luha sa kanyang mga mata. Pinalaki ko siya ng mas maayos kaysa diyan. O yun ang akala ko, tita, with all due respect, matanda na po si Marco. Ang mga desisyon niya ay hindi niyo responsibilidad. Pero pakiramdam ko binigo kita, na ipinasok ka namin sa aming pamilya at hindi ka namin inalagaan. Umiling ako. Hindi niyo po ako sinaktan.
Ang anak niyo po ang nanakit sa akin at siya lang ang may pananagutan. Tumango siya, pinunasan ng mga luha. Pwede ba akong magtanong? Sige po. Sa tingin mo, kaya pa ba niyang magbago? Pinag-isipan ko ito sandali. Naniniwala po akong kayang magbago ng tao. Naniniwala po akong kayang magbago ng tao. Pero kung gugustuhin lang nila at kung haharapin nila ang mga konsekwensya ng kanilang mga gawa. At sa tingin mo, hinaharap na niya? Opo. Sagot ko sa mahinang boses. Sa tingin ko, sa wakas, oo. Tumango siya, tumayo. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. At patawarin mo kami sa ngalan ng pamilya ko. Wala pong dapat ipatawad, tita. Ingat po kayo. Umalis siya at naiwan ako doon. Hawak ang baso ng tubig, nararamdamang isang kakaibang bagay. Hindi ito kasiyahan sa kanyang pagdurusa. Pagsasara lang. 5. Sinayang niya ang kanyang huling pagkakataon. 2 buwan pagkatapos. Nalaman ko mula kay Daniela ang parehong babae mula sa restaurant na nakahanap ng trabaho si Marco. Isang tunay na trabaho sa isang logistics company bilang administrative assistant. Hindi malaki, pero isang simula. Naisip kong baka gusto mong malaman, text ni Daniela. Baka sinusubukan na niyang magbago. Sumagot lang ako, sana nga. Pero 2 linggo pagkatapos, nag-text ulit si Daniela. Tinatanggal na siya. Bakit? Lumiban siya ng 3 araw nang walang paalam. At nang bumalik, amoy alak. Binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Lumiban ulit. Ipinikit ko ang mga mata ko. Dahil naroon ang katotohanan. Hindi nagbago si Marco. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil ayaw niya. 6. Ang huling karma. 2 linggo na ang nakalipas. Nakasalubong ko siya. Sa Quiapo. Naglalakad ako sa Quezon Boulevard pagkatapos bumili ng mga libro at naroon siya, nakaupo sa isang bangketa. Lukot ang damit, hindi ahit, walang laman ang tingin. Mukha siyang wasak. Nagtagpo ang aming mga mata. Yumuko siya at nagpatuloy ako sa paglakad. Hindi ako naawa. Hindi ako nagalit. Wala akong naramdaman dahil hindi na parte ng buhay ko si Marco. Isa na lang siyang paalala ng babaeng ako noon at ng babaeng hinding-hindi ko nababalikan. Nang gabing iyon, umuwi ako sa kondo ko. Nagtimpla ako ng chamomile tea, umupo sa tabi ng bintana, tiningnan ang mga ilaw ng syudad at kinuha ang silver na stethoscope mula sa bag ko. Ipinatong ko ito sa mesa. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, apo. Tama ang lola ko. Pero ngayon, alam ko na. Hindi na lang ako naniniwala. Alam ko na, ang karma ni Marco ay hindi dahil sinira ko siya. Siya ang sumira sa sarili niya. Nawala ang mga kaibigan niya dahil ginamit niya sila. Nawala ang tahanan niya dahil hindi niya ito pinahalagahan. Nawala ang reputasyon niya dahil dinungisan niya ito ng sarili niyang mga gawa. Nawala ang mga oportunidad dahil hindi niya ito sineryoso. At sa huli, nawala ang kanyang dignidad. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa natural na mga konsekwensya. Dahil ang buhay ay may paraan para balansehin ang mga bagay. Hindi palaging mabilis, hindi palaging halata, pero palaging patas. 1 taon pagkatapos ng divorce, ang buhay ko ay ganap ng iba. Hindi dahil lumipat ako ng syudad o trabaho, kundi dahil ako ang nagbago. Ako pa rin si Doktora Arian Santos. Nagtatrabaho pa rin sa PGH. Nagliligtas pa rin ng buhay. Minamahal pa rin ang aking propesyon. Pero ngayon, kapag umuuwi ako pagkatapos ng mahabang duty, wala na ang bigat sa dibdib. Walang naghihintay para humingi ng pera. Walang nagmamaliit sa aking pagod. Walang nagpaparamdam sa akin na hindi sapat ang pagsisikap ko, tanging kapayapaan. Ni-renovate ko ng buo ang kondo ko. Wala nang natira mula sa panahong iyon. Hindi ang mga muebles, hindi ang mga kulay, hindi ang enerhiya. Ngayon, puti na ang mga pader na may mga accent na mint green. May mga halaman sa bawat sulok, mga bagong libro sa estante, isang duyan sa tabi ng bintana kung saan ako umuupo para magbasa tuwing linggo. At sa pader ng sala, isinabit ko ang isang frame na may kasabihang nakita ko at nagpapaalala sa akin kung sino na ako ngayon. Ang kapayapaan na mayroon ako ngayon
ay mas mahalaga kaysa sa anumang ugnayan. Naging mas matatag ang relasyon ko sa mga magulang ko. Tuwing linggo, kumakain ako sa bahay nila sa Tondo. Nagluluto ang nanay ko ng sinigang. Tinatanong ako ng tatay ko tungkol sa ospital at kinukwento ko sa kanila ang aking mga istorya. Iba ang itsura mo, anak, sabi sa akin ng nanay ko, isang linggo. Ibang paano, mas magaan, na para bang may bitbit kang isang sakong bato at sa wakas ay nabitawan mo na. Ngumiti ako. Ganyan na ganyan po ang pakiramdam ko. Nay, hinawakan ako ng tatay ko sa kamay. Palagi naming alam na malakas ka. Pero ngayon, alam mo na rin at tama siya. Sa trabaho, na-promote ako. Ginawa akong head ng pediatric ER. Hindi dahil naawa sila sa akin, kundi dahil karapat-dapat ako. Dahil ipinakita ko, hindi lang sa personal kong buhay, kundi sa aking propesyon, na kaya kong harapin ang mga krisis at magtagumpay. Nang araw na ibinigay sa akin ang balita, tinawag ako ng hospital director sa kanyang opisina. Doktora Santos, ang posisyong ito ay isang pagkilala sa iyong dedikasyon, profesionalismo at pamumuno. Salamat po, doktora. At idinagdag niya na may malambing na ngiti. Isa rin itong paalala na ang mga babaeng bumabangon mag-isa ay mas mataas ang lipad. Lumabas ako sa opisina na may luha sa mga mata. Pero luha ito ng pagmamalaki. Nagsimula rin akong lumabas muli. Hindi sa mga lalaki. Hindi pa ako handa para doon. Pero kasama ang mga kaibigan. Kasama si Lucia, ang kasamahan ko sa ospital. Pumupunta kami sa mga bagong cafe tuwing Sabado ng hapon. Kasama ang mga pinsan ko, naglalakad kami sa UP Sunken Garden. Kasama si Daniela Oo, ang babae mula sa restaurant na naging hindi inaasahang kaibigan, nanonood kami ng sine. Mas marami akong tawa sa mga buwang iyon kaysa sa nakalipas na 5 taon at napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para maging masaya. Kailangan kong maging maayos sa sarili ko. At sa wakas, naging maayos na ako. Isang araw, 6 na buwan pagkatapos ng divorce, isang pasyente ko, isang 7 taong gulang na batang babae na may pneumonia ang nagregalo sa akin ng isang drawing. Isang drawing ko na may puting coat, stethoscope sa leeg at isang ngiti. Sa ibaba, nakasulat, "Salamat po sa pagligtas sa akin, doktora. Kayo po ang hero ko." Bumigay ako. Dahil sa napakatagal na panahon, sobrang abala ako sa pagsisikap na iligtas ang aking pagsasama na nakalimutan kong ang tunay kong layunin ay ang magligtas ng buhay. Idinikit ko ang drawing na iyon sa pader ng aking klinika at sa tuwing tinitingnan ko ito, naaalala ko kung bakit naging sulit ang lahat. 3 buwan na ang nakalipas, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inakalang gagawin ko. Nagsimula akong mag-therapy. Hindi dahil sira ako, kundi dahil gusto kong maintindihan. Maintindihan kung bakit ako nanatili ng napakatagal. Maintindihan kung bakit ko binaliwala ang mga senyales. Maintindihan kung paano maiiwasang ulitin ang parehong mga pattern. Tinulungan ako ng aking therapist, si Dr. Campos, na makita ang mga bagay na hindi ko kayang makita mag-isa. Arian, hindi ka tanga. Naging tapat ka. At ang pagiging tapat ay hindi masama. Ang masama ay kapag ang katapatan ay nagiging self-destruction at paano ko malalaman ang pagkakaiba. Kapag nagsimula ka nang mawalan ng mga bahagi ng iyong sarili para lang mapanatiling nakalutang ang iba, iyon ang pagkakaiba. At doon, naintindihan ko ang lahat. Ang silver na stethoscope ng lola ko ay kasama ko pa rin. Ngayon, dala-dala ko ito sa bulsa ng aking coat araw-araw. Hindi na lang ito isang bagay. Isa na itong paalala kung saan ako nanggaling, kung ano ang aking nalampasan at kung anong babae ang naging ako. 2 linggo na ang nakalipas. Nasa ospital ako, sa doctor's lounge, umiinom ng mabilis na kape sa pagitan ng mga konsultasyon. Isang batang residente ang umupo sa tabi ko. "Doktora Santos, pwede po magtanong?" "Oo naman." "Paano po kayo naging ganyan kalakas?" Paano po kayo naging ganyan kalakas?" Tiningnan ko siya. May mga luha sa kanyang mga mata. "Anong nangyari?" "Ang boyfriend ko po, pinaparamdam niya sa akin na hindi ako sapat, na masyado akong nagtatrabaho, na wala akong oras para sa kanya.
At pakiramdam ko po nawawalan ako ng mga bahagi ng sarili ko. May bumara sa lalamunan ko dahil kilalang kilala ko ang pakiramdam na iyon. Nagtatrabaho ba siya? Tanong ko. Hindi po. Hinahanap pa niya ang sarili niya. Sinusuportahan mo ba siya financially? Yumuko siya. Opo. At pinapahalagahan ba niya ang pagsisikap mo? Sabi niya opo. Pero hindi mo nararamdaman. Tumango siya. Hinawakan ko ang kamay niya. Pakinggan mo ako. Hindi mo responsibilidad na iligtas ang kahit sino. Ang tanging responsibilidad mo ay sa sarili mo. At kung may nagpaparamdam sa iyo na maliit ka, hindi dahil maliit ka. Ito ay dahil gusto nilang magmukha kang ganoon para sila ang maging malaki. Umiyak siya, pero mahal ko po siya. Minahal ko rin at halos wasakin ako nito dahil ang pag-ibig ay hindi sapat kung hindi ito may kasamang respeto, pagbibigayan, pagpapahalaga. At paano niyo po nalaman kung kailan dapat umalis? Ngumiti ako ng may lungkot. Nang sa wakas ay napagtanto ko na ang makasama ang isang taong nagpaparamdam sa aking nag-iisa, ako ay mas malala kaysa sa mag-isa talaga. Umalis ang residente ng hapong iyon. Hindi ko alam kung sinunod niya ang payo ko. Hindi ko alam kung nanatili siya o umalis. Pero alam kong nagtanim ako ng isang buto. At minsan, sapat na iyon. Ngayon ay isang maaraw na Sabado sa Maynila. Nasa kondo ako, bukas ang mga bintana, may malumanay na musikang tumutugtog, may libro sa mga kamay ko, at nararamdaman kong buo ako. Hindi dahil nasa akin na ang lahat, kundi dahil sa wakas, nasa akin na ang sarili ko. Minsan, naiisip ko si Marco, hindi nang may galit, hindi nang may lungkot, wala lang, dahil hindi na siya parte ng kwento ko. Isa na lang siyang leksyon, isang masakit na leksyon. Oo, pero kailangan, dahil tinuruan niya ako ng isang bagay na hindi kayang ituro ng anumang klase, libro o lecture, na ang aking pananahimik ay halos sumira sa akin, pero ang aking katotohanan ang nagligtas sa akin. Hindi ko na pinapaliit ang sarili ko para maging malaki ang iba. Hindi ko na binabalewala ang mga red flag sa pag-asang magiging berde ang mga ito. Hindi na ako humihingi ng tawad sa pagiging matagumpay, sa pagiging matalino, sa pagiging malakas, dahil natutunan ko na ang kapayapaan na mayroon ako ngayon ay mas mahalaga kaysa sa anumang ugnayan. Na minsan, ang pagkawala ng isang pamilya ay ang pagkapanalo ng isang buhay, at na ang pinakamakapangyarihang babae ay hindi ang hindi kailanman bumabagsak. Siya ang bumabagsak, bumabangon, pinapagpag ang alikabok, at nagpapatuloy sa paglakad na taas ang noo. Kinuha ko ang silver na stethoscope mula sa bulsa ko. Tiningnan ko itong kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, Apo. Ngumiti ako. Alam ko, ngayon alam ko na. Ang aking pananahimik ay halos sumira sa akin. Ang aking katotohanan ang nagligtas sa akin. Hindi ko na pinapaliit ang sarili ko para maging malaki ang iba. Ang kapayapaan na mayroon ako ngayon ay mas mahalaga kaysa sa anumang ugnayan. Minsan, ang pagkawala ng isang pamilya ay ang pagkapanalo ng isang buhay.